Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa Jeolungshan Hotel. Masaya silang kumakain sa kanilang lamesa nang biglang magsalita si Jiang Xiuan. Nakita ko na ang plano. Ang galing. Hindi ako makapaniwala na ito ang unang beses mong gumawa ng ganitong klaseng trabaho. Napangiti si Lin Xin sa papuri ni Jiang Xiuan at mahinahong sumagot. Ayos lang. Medyo simple lang naman ang proyektong ito. Habang kumakain si Jiang Xiuan, patuloy na tumataas ang kanyang pabor kay Lin Xin, nadagdagan pa ito ng 15%, kaya umabot na ngayon sa 77%. Makalipas ang ilang oras, sobrang tirik na ng gabi. Habang naliligo si Xia Yuxian, kausap niya sa cellphone si Jiang Xiuan. Ani Jiang Xiuan, hindi ko talaga inasahan na ganoon kalakas ang kakayahan niya sa trabaho. At bukod pa roon, napakakalma at napakagrasyoso niya. Nakapatong ang siko ni Xia Yuxian sa gilid ng bathtub nang tanungin niya ito. Kaya ibig sabihin, nahulog na rin ang ating mayabang na CEO sa kanya. Habang inaalis ni Jiang Xiuan ang kanyang stockings, nakangiti siyang sumagot. Hindi ko rin alam, pero Yuxian, lilipad ka na bukas papuntang Japan, hindi ba? Bakit hindi ka pa natutulog? Ano ba? Sobrang excited dahil makakasama mo ang kaklase mo noong high school. Biglang nagulat si Xia Yuxian sa sinabi ni Jiang Xiuan. Namumula ang kanyang mukha at tarantang sumagot. Ano ba ang sinasabi mo? Magkaklase lang kami. Ngunit tumawa lang si Jiang Xiuan at dagdag niya. Magkaklase lang. Halos ibinenta mo na ang sarili mo sa kanya sa dami ng tulong na ginagawa niya para sa iyo. Dahil sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Xia Yuxian na lumubog sa tubig habang nakayakap sa kanyang mga tuhod. Mahina niyang sambit. Ayoko na makipag-usap sa'yo, matutulog na ako. Sa narinig ni Jiang Xiuan, hindi niya napigilan ang matawa. Pagkatapos noon, nagpaalam na rin siya ng good night. Pagkababa ng tawag, umahan si Xia Yuxian mula sa bathtub. Habang nakaupo siya sa gilid nito, hindi niya maiwasang mapaisip tungkol kay Lin Xin. Ang pag-alis kasama si Lin Xin, para bang isang tunay na date. Kinabukasan, sa isang mataas na gusali sa lungsod. Sa loob nito, habang nakaupo sa sofa si Mr. Kamida at may isang babae ang nagmamasahe sa kanyang binti, dumating ang isang lalaki. Sinabi nito kay Kamida, President Kamida, handa na ang pondo. Seryosong tinanong siya ni Kamida. Magkano? Habang nakayuko pa rin, tugon ng lalaki. Sapat para makabili kayo ng kahit ano sa nalalapit na ipondo auction sa susunod na linggo. Sa narinig, saglit na napaisip si Kamida at muling nagtanong. At kumusta naman ang mayabang na Chino na iyon? Sinabi ng lalaki. Ayon kay Mr. Cao, nakapag-book na raw siya ng flight. Napangiti si Kamida at nagsalita. Talagang may lakas ng loob siyang pumunta. Mabuti. Dagdag pa ng lalaki. Nagkamali siya sa paglapastangan sa Great Kamida Corporation. Unahin natin siyang ipahiya sa auction, at siguraduhin na hindi na siya makakaalis dito. Makalipas ang 10 araw, nakasakay na sina Lin Xin at Xia Yuxian sa eroplano. Habang nakaupo, may nabasang mensahe si Xia Yuxian sa kanyang cellphone. XX News, 1 minuto ang nakalipas. 2 araw mula ngayon, opisyal nang bubuksan ang Ippondo Auction, ang pinakadakilang auction na ginaganap tuwing 4 na taon sa Japan. Ang kaganapang ito ay umaakit ng atensyon mula sa mga collector sa iba't ibang panig ng mundo. Humarap si Lin Xin kay Xia Yuxian at sinabi, halos hindi ako nakasakay dahil huli na akong bumili ng tiket, pero buti na lang at may bakante pang upuan sa economy class. Napabuntong hininga naman si Xia Yuxian. Sa nakita ni Lin Xin, hindi niya mapigilan ang magtanong. Anong problema, Xia Yuxian? Kinakabahang tugon ni Xia Yuxian. Excited ako, pero kinakabahan din. Excited akong makita ang napakaraming anti-gang gamit at mga yaman. Ang ikinababahala ko ay, narinig ko na nagtatrabaho si Cao Jun para kay Kamida, isa sa pinakakilalang tycoon sa Japan. Noon pa man ay pinupukaw na niya ang galit mo, malinaw na hindi maganda ang kanyang balak.
Kung matalo tayo sa auction, nag-aalala ako sa maaaring gawin niya. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Xin at sagot niya. Ayos lang. Kahit hindi tayo nakipagpustahan sa kanya, bibilhin ko pa rin ang mga Chinese artifact na iyon. Sa sandaling iyon, isang makulat na bata ang pumasok sa economy class. Malakas ang yabag ng kanyang mga paa habang sumisigaw ng Ultraman. Habang naglalakad, bigla siyang napatigil at napatingin kay Xia Yuxuan. Pagkaraan, mabilis siyang pumunta sa likod ng upuan ni Xia Yuxuan at paulit-ulit na itinulak ito, dahilan upang mairita siya. Napansin ni Lin Xin ang nangyayari kaya napatingin siya roon. Lumingon si Xia Yuxuan at sinabi sa bata. Hoy, bata! Hindi tama ang pagsipa ng upuan. Ngunit hindi nakinig ang bata at nagpatuloy lang sa pagsipa. Sabay pa siyang nagsalita ng may kayabangan. Ang ganda mo. O tanjin nga ng dibdib mo. Sa narinig, sobrang nabigla si Xia Yuxuan. Pinagsabihan niya ang bata na tigilan ang pagsasalita ng kung ano-ano. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang nenas ang bata at malakas na hinampas ang cellphone ni Xia Yuxuan. Kalilimutan ko na lang kung ayaw mong ibigay. Sigaw nito. Hindi makapaniwala sina Lin Xin at Xia Yuxuan sa sobrang kabastosang ipinakita ng bata. Umalis ito matapos ang ginawa, ngunit may masamang ngiti sa kanyang mukha, tila may mas iniisip pang plano. Hindi na nakapagpigil si Lin Xin at susugod na sana siya, ngunit agad siyang pinigilan ni Xia Yuxuan. Sinabi niya rito na kalimutan na lang iyon, dahil hindi nila alam kung ano ang mas mainam na gawin laban sa bata. Habang muling nakaupo si Lin Xin, sinabi niya kay Xia Yuxuan. Sobrang bait mo. Kapag hindi mo pinapagalitan ang mga batang ganyan ngayon, mas lalaki silang pasaway pagdating ng panahon. Hindi na nakapagsalita si Xia Yuxuan. Alam niyang tama si Lin Xin, ngunit hindi lang talaga niya kayang manakit ng bata. Makalipas ang ilang sandali, bumalik muli ang bata, dala-dala ang laruan niyang Ultraman. Mabilis siyang tumatakbo habang pinapalipad ito, at sinadya niyang idaan sa damit ni Xia Yuxuan para sumabit. Nagulat si Xia Yuxuan nang biglang nahila ang kanyang palda at umangat ito. Agad namang natamba ang bata dahil naipit ang laruan sa kanyang suot. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi na napigilan ni Lin Xin ang sarili at biglang tumayo. Si Xia Yuxuan naman ay namula ng gusto dahil napunit ang kanyang palda. Nagsimulang umiyak ng malakas ang bata, hawak ang pisnging may gasgas, at sigaw nito. Masakit ang pisngi ko. Mabilis na sumulpat ang kanyang ina, galit na nagtanong kung ano ang nangyari at sino ang nambuli sa kanyang anak. Agad lumapit ang bata sa kanyang ina para magpaawa. Galit na itinuro ng babae si Lin Xin at tanong nito. Ikaw ba ang nambuli sa anak ko? Agad namang sagot ni Lin Xin. Ma'am, ang anak ninyo ang. Ngunit hindi na niya natapos dahil pinigilan siya ni Xia Yuxuan. Maingat na sinabi ni Xia Yuxuan sa babae. Nagkamali kayo ng intindi. Ang anak ninyo ay tumatakbo sa pasilyo ng eroplano at aksidenteng sumabit ang laruan niya sa aking damit. Ngunit hindi siya pinatapos ng babae at galit na sigaw. Ano ngayon kung tumatakbo siya? Hindi ka ba tumakbo noong bata ka? Paile ka ba? Sa nangyayari, hindi mapigilan ng bata ang mapangiti. Mahinahon namang paliwanag ni Xia Yuxuan. Wala namang problema kung tatakbo ang bata, pero nasa eroplano tayo. Dapat turuan ninyo ang anak ninyo na huwag tumakbo rito. Ngunit lalo pang nagalit ang babae. So ano kung nasa eroplano tayo? Bahay mo ba ang eroplano? Ako pa ang sinasabihang hindi marunong magturo sa anak ko. Mas magaling ka ba? Nagkaroon ka na ba ng anak? At ikaw, bruha, nagsusuot ka pa ng sobrang sexy na damit. Nang marinig iyon ng bata, ginaya pa niya ang ina at tinawag ding bruha si Xia Yuxuan. Sa narinig, sobrang nadismaya si Xia Yuxuan. Hindi niya inakala na sobrang bastos at mayabang ang mag-ina, na parabang sila ang may-ari ng eroplano. Hindi na nakatiis pa si Xia Yuxuan sa mga sinasabi sa kanya ng babae. Bigla siyang tumayo at mariing nagprotesta. Ipinaliwanag niya na ang pananamit niya ay sariling kalayaan at wala itong kinalaman sa iba.
Dagdag pa niya, kung ganyan daw ba talaga magturo ng anak ang babae. Hindi nagpatinag ang babaeng blonde. Itinuro niya si Sia Yokshuan at mariing nagreklamo. Ayon sa kanya, ang kapal daw ng mukha nitong sabihing hindi siya marunong magpalaki ng anak, dahil mas magalang pa raw ang anak niya kaysa kay Sia Yokshuan. Narinig iyon ng bata at agad na tumawa ng mayabang. Sinabi nito na mas magalang nga raw siya kaysa kay Sia Yokshuan. Agad namang tinakpan ng babae ang mga mata ng kanyang anak at malakas na binanggit ang pagkadismaya niya. Ayon dito, sa panahon ngayon daw, kung sino-sino na lang na walang hiya ang nagsusuot ng punit-punit na pantalon at paldang may siwang. Dahil doon, napilitan si Sia Yokshuan na takpan ang kanyang palda, habang ang babae ay mayabang pang ngumisi. Sinabi pa nito na apektado raw ang kalusugan ng pag-iisip ng kanyang anak dahil sa mga babaeng walang hiya na gaya ni Sia Yokshuan. Hindi na napigilan ni Sia Yokshuan ang mamula sa galit. Gusto na sana niyang murahin at saktan ang babae dahil sa matinding kay-abangan nito. Ngunit bago pa siya makagalaw, agad nang hamarang si Lin Zin at matapang na hinarap ang babaeng Mata Ray. Ipinaunawa niya dito na kaya pala bastos ang bata ay dahil ganyan din ang ugali ng ina. Dagdag pa niya, habang ang anak ay istorbo sa eroplano, ang ina naman ay gumagawa ng eksena. Dahil dito, sinabi ni Lin Zin na pareho silang nakakahiya at nadadamay pati ang imahe ng mga Chinese sa isang internasyonal na biyahe. Sa narinig, lalo pang nagngingit-ngit ang babae. Mariin niyang binanggit na inaapi raw silang mag-ina. At banta pa niya na tatawagan niya ang flight attendant para ipaalas sina Lin Zin at Sia Yokshuan sa eroplano. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Zin. Nakapamulsa pa ang isang kamay niya habang walang takot na sumagot. Ipinaliwanag niyang kung tatawag man ng flight attendant, mas maganda pa, dahil siya mismo ang mag-uulat ng lahat ng maling ginawa ng bata, mula sa paninira gamit ang laruan sa damit ni Sia Yokshuan. Sa pagbagsak na siya mismo ang may kasalanan pero ibinintang pa sa iba, hanggang sa pambabastos at panghaharas sa isang babae. Aniya, kung ganoon, baka pahulihin ng pulis ang bata para maturuan ng leksyon, at siguradong magbabayad din sila. Nanlaki ang mga mata ng bata, hindi makapaniwala na siya pa ang maaaring hulihin. Naiinis na tumahimik ang babae, ngunit ang anak naman ay galit na nag-udyok sa kanyang ina na sigawan si Lin Zin. Bumaling si Lin Zin kay Sia Yokshuan at mahinahong nagtanong kung ayos lang ba siya. Mahinahon ring sumagot si Sia Yokshuan na ayos lang siya, at pinuri pa si Lin Zin dahil nagawa nitong patahimikin ang babae. Ngumiti si Lin Zin at ipinaliwanag na ang mga taong gaya ng babae ay sanay lamang mang-api ng mahihina. Pero kapag nakita nilang hindi ka natitinag, nawawalan sila ng laban. Dahil doon, tumaas ng 5% ang pabor ng damdamin ni Sia Yokshuan para kay Lin Zin. Subalit hindi pa rin tuluyang tumigil ang babae. Tahimik lang pala siya ng ilang sandali upang makapaghanda ng bagong sasabihin. Malakas niyang ipinahayag na puro mga walang kwenta raw sina Lin Zin at Sia Yokshuan dahil nakaupo lang sila sa economy class. Aniya, wala raw karapatan ng mga ito na maging arrogant dahil habang buhay silang hindi makakayang makaupo sa first class. Nainsalto ang mga pasahero sa paligid kaya nagsimula na silang makisali sa usapan. May isang dalaga ang nagtanong kung istorbo ba talaga sa kanya ang mga nakaupo sa economy class. May isa namang lalaki ang sumabat at sinabing hindi dapat maliitin ang iba dahil lamang sa kaunting pera. Isang binata pa ang nagtalo, na kahit nasa first class siya, wala namang masama roon. Lalo pang nagtare ang babae at nilapitan ang binata. Mariin niyang sinabi na huwag itong makialam. Aniya, nagkakaisa raw ba ang mga mahihirap laban sa kanila? Akala raw ba ng mga ito na madali silang apihin? Ngunit hindi na pinatulan pa ni Lin Zin ang pagtataray ng babae. Tumawag siya ng stewardess at diretsyong hiniling na ibalik na sa kanyang mahal na first class seat ang babaeng iyon dahil masyado na itong maingay. Samantala, sa silid ng mga flight attendant, may isang stewardess na si Xiaoying na kampanteng nagkakape habang nag-aayos ng make-up. Wala siyang pakialam sa kaguluhan sa labas.
Sa isip niya, napakasarap talaga ng in-order niyang hazelnut latte, kasabay pa ng paglalaro niya sa kanyang cellphone. Napabuntong hininga na lang siya at naisip na sobrang gulo sa kabilang bahagi ng eroplano. Tinawag pa niyang mga hanggal ang nagkukuwag sa kasagsagan ng summer travel, at pananggakuang ibubuhos na lang niya ang inis niya sa Red Book mamaya. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang stewardess at napansin si Xiaoying na sobra ang make-up. Sinabihan niya ito, ngunit sa isip lang ni Xiaoying, wala siyang pakialam dahil simpleng retoke lang naman iyon. Bigla namang napansin ni Xiaoying si Ms. Chun na may dalang merienda. Agad niya itong hinarang at tinanong kung saan dadalhin ang pagkain. Ipinaliwanag ni Ms. Chun na siya na ang maghahatid ngayon dahil kanina pa si Xiaoying ang nagbigay ng tubig. Pero matigas na sinabi ni Xiaoying na kanya-kanyang diskarte iyon at walang pakialaman sa rules. Maya-maya, may isa pang stewardess ang sumilip at sinaway silang dalawa na huwag maging maingay dahil baka marinig pa ng mga pasahero sa first class. Nagulat si Xiaoying sa biglaang pagsulpot nito kaya't tinanong niya kung bakit pati si Xiaofang ay napunta rin mula sa business class area. Ipinaliwanag ni Xiaofang na ang target din naman nila ay si Mr. Fei, isang kilalang mayamang anak ng negosyante mula sa Yanjiang City na nagbebenta pa ng mga eroplano. Anya, sino ba naman ang hindi gustong makisama sa isang gaya niya na kaibigan pa ng CEO ng Spring Airlines? Habang busy si Mr. Fei, nagpadala siya ng mensahe sa group chat. Ipinahayag niya na pupunta raw si Mr. Chen sa Japan para magliwaliw at may business meeting din siyang dadaluhan, kaya baka magkita sila. Sa mismong oras na iyon, lumapit ang kapitan kay Mr. Fei at kinausap ito. Napansin iyon ng mga stewardess kaya mahina nilang binanggit na pati ang kapitan ay iniwan ang kanyang co-pilot sa cockpit para lamang makisama kay Mr. Fei. Habang abala pa sila sa pagmamasid kay Mr. Fei, narinig nila ang naging pahayag ni Lin Xin na humihiling sa flight attendant na pakialaman na ang babaeng ingay ng ingay mula sa first class. Dahil dito, nagsimula ang mga stewardess na magturuan kung sino ang haharap. Inutusan ni Ms. Chun si Xiaoying na siyang humarap, ngunit tumanggi ito at tinanong kung ano bang pakialam niya sa mga nasa economy class. Sagot naman ni Xiaofang, may first class passenger na sangkot kaya dapat siyang kumilos agad. Dahil wala nang magawa pa, napilitan si Xiaoying na lumapit para tingnan ang sitwasyon, kahit labag sa kanyang kalooban. Pagdating ni Xiaoying sa economy class, peke ang kanyang ngiti habang nagtanong. Hello sir, may maitutulong po ba ako? Agad namang itinuro ni Xia Yakshuan ang babae at ipinaliwanag. Ang babaeng ito mula first class, ayaw manatili sa lugar niya. Nag-iingay at istorbo na siya sa aming pahinga. Napangiti si Lin Xin at nagbigay ng thumbs up kay Xia Yakshuan. Magaling! Ang bilis mong natuto. Ganyan ang inaasahan ko sa isang matalinong estudyante. Ngunit nagmayabang muli ang babae, bagay na ikinagulat ni Xiaoying. Ipinagmamalaki ng babae, asawa ako ng chairman ng Good Fortune Group. Sino ang paniniwalaan niyo, ako o ang mahirap na taong ito? Dahil dito, mabilis na kumampi si Xiaoying sa babae at mahinahong sinabi kina Xia Yakshuan at Lin Xin. Siguro may konting hindi pagkakaunawaan. Logically speaking, bumili siya ng first class ticket para makaranas ng katahimikan at ginhawa. Hindi naman siguro siya bababa rito sa economy para lang manggulo, hindi ba? Sa mga salitang iyon, malinaw na nakita ni Lin Xin kung paano kinakampihan ng stewardess ang babae. Nakangising kampante ang babae dahil alam niyang kakampi na niya ang flight attendant. Seryosong tumingin si Lin Xin kay Xiaoying at diretsyong sinabi. Ibig mong sabihin, lahat ng pasahero sa first class ay disente at hindi gumagawa ng gulo, pero kaming nasa economy class ang pasaway. Agad na nagkunwaring tanggi si Xiaoying. Sir, hindi ko naman po sinabing ganoon. Ngunit sa isip niya, naiinis siyang nag-isip, anong klaseng tao ba ang nakaupo sa economy class? Dapat alam niyo kung saan kayo nararapat. Lalo pang lumakas ang loob ng babae. Natatawa pa nitong sinabi. Kita niyo na, iyan ang kaibahan ng mga mayaman sa mahihirap. At gusto niyo pa akong paalisin.
Sa isang pindot lang, kaya ko kayong ipa-blacklist sa Shandong Airlines. Natuwa ang bata sa sinabi ng ina at masayang nang aasar pa. Mga tol-unan kayo, dagdag pa ng ina, hinding-hindi na kayo makakasakay ulit sa Shandong Airlines. Ngunit kalmado lang si Lin Xin. Wala siyang pakialam at nagawa pa niyang linisin ang kanyang ilong bago sumagot. Talaga, hindi ako naniniwala. Galit na galit ang babae, halos pasigaw niyang sinabi. Hintayin mo lang. Tignan natin kung hanggang saan ka makakatawa. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Mr. Fei sa economy class. Nagtataka niyang sinabi. Hanggang ngayon ba hindi pa tapos to? Sino ba ang nag-aaway? Nasaan ang mga flight attendant? Agad na lumapit si Xiaoying kay Mr. Fei at magalang na yumuko. Mr. Fei, patawarin niyo po kami. May isang pasaherong nagdudulot ng gulo rito sa economy class. Ako na po ang humahawak ng sitwasyon. Pasensya na po kung naistorbo kayo. Lalo pang tumapang ang babae nang makita si Mr. Fei. Nakangisi niyang sinabi kina Lin Xin. Wala na kayong laban. Si Mr. Fei ay isang kilalang anak mayaman mula Yanjiang City. Ang pamilya nila nagbebenta ng eroplano at kakilala nila ang board members ng Shandong Airlines. Ipapa-blacklist ko na kayo ngayon din. Lumapit ang babae kay Mr. Fei at ipinakilala ang sarili habang inaabot ang kamay. Hello, Mr. Fei. Ako ang asawa ng Chairman Xiong ng Good Fortune Group. Nagkita na tayo sa party noong nakaraang linggo. At itong dalawang pasaway na ito, sila ang may kagagawan ng gulo. Sinubukan ko silang pigilan pero ayaw nila makinig. Tumingin si Mr. Fei sa direksyon nina Lin Xin at Xia Yaoxuan. Ngunit nang makita niya kung sino ang kaharap niya, bigla siyang napatigil. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na lumapit kay Lin Xin. Masaya nitong hinawakan ang kamay ni Lin Xin at tuwang-tuwang sinabi. Mr. Shen, sa wakas nakilala rin kita ng personal. Nagulat si Lin Xin sa biglaang kilos ni Mr. Fei. Dagdag pa ni Mr. Fei. Galing ako sa Crown Princess Elite Circle. Ako yung tinatawag nilang plain seller, sa group chat. Nang marinig iyon, agad na nakilala ni Lin Xin kung sino siya at tumango. Ah, kaya pala, naalala na kita. Halos maluha sa tuwa si Mr. Fei. Talaga, Mr. Chen, naalala niyo ako. Salamat, salamat talaga. Sa eksenang iyon, halos manlaki ang mga mata ng babae, ng kanyang anak, at ni Xiaoying. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Si Mr. Fei, naging parang alila sa harap ng taong tinatawag niyang loser. Bulong sa isip ni Xiaoying. Nagulat din ang bata at nagtanong sa ina. Mama, bakit parang yumuyuko yung taong tinatawag mong walang kwenta? Dahil sa sobrang inis, malakas na sinampal ng ina ang anak at mariing sinabi. Tumahimik ka, si Mr. Fei ay hindi natin pwedeng bastyusin. Pagkatapos noon, agad niyang tinawag si Ms. Chun. Agad namang lumapit si Ms. Chun, magalang na yumuko at nagtanong. Hello, Mr. Fei. Paano po namin kayo matutulungan? Diretsyong sinabi ni Mr. Fei. I-upgrade mo sila, ang Ginoo at binibining ito, papuntang first class. I-charge mo sa premium gold card ko. Magalang na tumango si Ms. Chun. Oo naman po, Mr. Fei. Lalong namang nagulat ang babae, ang kanyang anak, at si Xiaoying. Hindi sila makapaniwala na ganoon pala ang ugnayan nina Lin Xin at Mr. Fei. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Xin. Tinitigan niya si Mr. Fei at mahinahong sinabi. Salamat sa magandang alok, Mr. Fei. Pero kung iisipin ko lang na makikita ko pa ang mukha ng babaeng iyon sa first class, mawawala na ang gana ko. Mas mabuti na rito sa economy class.